Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito pag-usapan natin mga kababayan. Ito hong mag-asawa na mag-asawa hong natalo dyan ho sa lugar lungsod ho ng Laguna. Ito hong mag-asawang Cardema. Basahin muna natin ito. Cardema couple mula sa Duterte Youth parehas talo sa lokal na laban sa Laguna. Sa kabila ng malakas na performance ng Duterte Youth sa pinakahuling partial unofficial result para sa party list race, parehas nanalo sa lokal ng halalan sa Laguna ang mag-asawang sina Ronald at Ducelia. Ducelia Cardema. Si Ronald Cardema, chairman ng Duterte Youth, at ang kanyang misis na si former Representative Ducelia Cardema ay kapwa na bigong makuha ang inaasam na posisyon sa kanilang kani-kanyang laban sa probinsya sa Laguna para sutalo itong mag-asawang ito. Pero ito hong pinupush nila na party list diyan sa Kongreso, yung Duterte Youth Party List, nanalo ho mga kababayan. Nanalo sila. Natalo sila mag-asawa sa itinatakbo nilang posisyon dyan sa lungsod lugar ng Laguna. Pero ho, yung party list na pinupush nila, nagwagi, panalo ho mga kababayan. Pero mismong araw ho ng proklamasyon dyan ho sa COMELEC, sinuspindi ho, no? Hindi natuloy ho yung proklamasyon. Siyempre pag hindi ka pinroklama ng COMELEC, ibig sabihin may problema, hindi pa matutuloy yung pagkapanalo mo. Kung halimbawa kandidato ka bilang mayor, vice mayor, governor, vice governor, o katulad dito hindi pa pinoproklama yung kanilang Duterte Youth Party List, so hindi pa magiging official ito. Nanalo kahit panalo ho sa boto. Pakinggan ho natin to Kasi galit na galit ho ito si Ronald Cardema Panalo sa eleksyon pero nakabinbin ang proklamasyon. Dahil dito pinagre-resign ng Duterte Youth Party List ang chairman ng Commission on Elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimbang. Pakinggan natin. Sinasabi nyo, abogado kayo, tapos tinitwist nyo para pahirapan ang mga Pilipinong bumoboto. Ito na nga lang ang pagkakataon na merong tiwala ang mga Pilipino sa gobyernong ito. Galit na nanawagan si Duterte Youth. Para namang sinasabi mo, ikaw lang ang Ay, Ronald Cardema, sir, para kung makasigaw ka naman dyan, kung makapagpahype ka naman dyan, parang sinasabi mo ang grupo nyo lang ang matino, parang ganon. Youth Chairman Ronald Cardema sa COMELEC. Pinagre-resign ni Cardema si Chairman George Garcia kasabay ng mga miyembro ng gabinete ni PBBM. Aniya, pamumulitika ang ginawang pagsuspinde ng kanilang proklamasyon. Bakit hindi ka manindigan sa wisdom ng nag-appoint sa'yo na gusto na niya, walang ahensyang namumulitika ngayon at ikaw ang huling namulitika bago nagalit ng presidente ng Pilipinas? Yun po ang ating statement. Nakabinbin ang proklamasyon ng Duterte Youth dahil sa isang unresolved disqualification case na inihain laban sa kanila noong 2019. May ilang basihan ng pagkakansela ng registration ng Duterte Youth. Ayon sa mga petitioner na sina Ria Magtalas, Abigail Tan, Raina Bunzalan at Ros Angcos. Una, ang hindi lehitimong registration ng grupo dahil hindi raw ito dumaan sa publication at sa isang public hearing. Ikalawa, ang pagsisinungaling ng kanilang mga nominado na eligible sila sa pagtakbo kahit na overage ang chairman na nooy first nominee na si Cardema. Pauna na siyang dinisqualify ng COMELEC bilang nominee noong 2019. Overage siya ba? Isa sa mga issue ho, overage daw yung isang miyembro ng Duterte Youth Party List Pakinggan natin. 19. At ikatlo, ang pag-a-advocate umano nito ng violence sa ilang mga kinatawan ng Makabayan Bloc. Sinabi rin sa petisyon na ginamit umano ni Cardema na dati ring National Youth Commission Chairman ang pondo ng NYC sa kampanya ng Duterte Youth noong 2019.
May 18, 2025, isang araw bago sana iproklama ang second placer at may 3 seats sana sa Kongreso na Duterte Youth, muling naghain ng petisyon ng 4 na individual. Hiling nila, suspindihin ang proklamasyon ng grupo hanggang hindi pa nare-resolba ang nakabinbing kaso. Dininig ito ng COMELEC at ng National Board of Canvassers. Stop muna. Para sa hindi pa ako nakakaalam, ito rin hong mag-asawa na Cardema na natalo ho sa itinatakbong gusto nilang posisyon dyan ho sa lugar lungsod ho ng Laguna. Ito ho rin itong mag-asawang ito yung nag-file ho, nagpaplanong mag-file na nagpunta ron sa Kongreso na kung saan hindi lang ho tinanggap pa yung ipapasa nilang documents, hindi pa tinanggap yung maghahain ho ng impeachment laban kay PBBM. Ito rin ho yun. Ito rin ho yung ito rin ho yun yung mag-asawa na yun. Ito rin natin. Canvassers. Makalipas ang 2 araw, naghain ng petisyon si Cardema sa Korte Suprema laban sa COMELEC at sinabing grave abuse of discretion ang ginawa nito. Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin December 2019 pa? Nakalagay doon 1 month, mare-resolve na nun. Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Ganun pala ka-serious. Bakit hindi mo sisihin si Digo? Bakit hindi mo sisihin si Digo? Administrasyon niya yan di ba, bakit hindi nyo sinisi kay Digong? Administrasyon niya yan 2019? Di ba? Kay Digong yan? Tuloy natin. Yun lang yung kaisa-isang sinabi kahapon. Isang paragraph. Because of very serious allegations, alleged grave offenses, i-hold muna yung Duterte Youth Party List at BH Party List. So, naman yan? Very grave abuse of discretion nyo. Kailan nyo lang ililitaw yung lumang kaso? Discretion nyo kung ihihinto yung proclamation. Sa presscon kaninang umaga, mariing pinabulaanan ni Cardema ang akusasyon na kulang daw ang kanilang registration requirements. Babalikan ko to si Atty. Marañon. Wala naman talaga yan eh. Siya lang ang sabi niya, hindi naman kami mare-register kung hindi kami nagsubmit ng necessary requirements. Hindi naman isang tao lang ang pumipirma niyan. Kasuhan ko talaga yan si Atty. Marañon. Nag-visit na ako dyan sa Kalbong. Inakusahan din niya si Chairman Garcia na nabulungan umano na wag silang iproklama para umangat ang ilang grupo tulad ng Gabriela. Pero sagot ni Garcia, matinding espekulasyon lamang ito. Hindi ko po masakan yan dahil una tinatanong tayo kung anong effect ng disqualification. Halimbawa, cancellation. Napakahirap po kasi mag-speculate ng isang party list na nasa taas. Madami po kasi pwedeng formula. Pwede pong mabawasan ang denominator. Sinabi rin ni Garcia na hindi sila sakop ng utos ng Pangulo na magsumite ng courtesy resignation dahil hindi naman parte ang COMELEC ng Executive Department. Naiintindihan niya rin daw ang damdamin ng Duterte Youth. Pero pangako niya, re-resolbahin nila ang kaso ng grupo bago ang assumption of office sa June 30. Para sa agenda, Joash Malimban. Ayan, maliwanag mga kababayan, hanggang ngayon sa araw na ito hindi pa ho napoproklama or hindi pa ho na nagiging ganap mismong panalo itong although panalo na pero nakabinbin pa kasi ho sa mga iba't iba hong kaso. Ito mga kababayan, kilala nyo naman ho si Aisa Sigera. Sino ba naman di nakakilala kay Aisa Sigera? Diba? Double cards din yan, diba? Sa Itbulaga. Shoutout kay Aisa Sigera. Nakatikim ho itong Duterte Youth Party List, especially ito ho si Ronald Cardema kay Aisa Sigera. Sinampal ho, pinagsasampal ho ni Aisa Sigera ito si Ronald Cardema ng pinagsasampal ho ng katotohanan. Pakinggan natin ito. Basahin ho natin yung sinabi ni Aisa Sigera. Basahin natin nasa ba? Ito. Oo nga naman. Kung ang concern lang ni Cardema ay NPA at mag-red tagging, puro kasi ito concern nito laban sa NPA, ganito, ganyan daw, ganon.
Kala mo naman siya talaga mismo nakikipaglaban doon sa kabundukan, nakikipagbaril. Oo nga naman, kung ang concern lagi lang ni Cardema ay NPA at mag-red tagging, dapat nagsundalo na lang siya. Nagpadestino siya sa Mindanao. Ayan tuloy, binanatang ka ni Aisa. Tingnan natin ha. Nagliyab ang social media ng lantaran at walang paligoy-ligoy na binatikos ni Ice Sigera si Ronald Cardema. Excuse me, pasensya na po, hindi na pala Aisa ito, Ice Sigera na po pala, sorry. Ice Sigera si Ronald Cardema, kapwa dating pinuno ng National Youth Commission. Patuloy. Ibinunyag niya ang umano'y mga lihim na galaw ni Cardema para lang mapanatili ang kanyang pwesto. Kaloko na. mula sa pangsipsip sa mga opisyal sa New York hanggang sa paggamit ng ahensya para sa sariling kapakanan sa politika. Matapang niyang sinabi na hindi siya pumapasok sa trabaho para lang sumipsip o magbigay ng pabor sa mga ninong at ninang. Hindi rin pinalampas ni Ice Sigera ang paulit-ulit na pagtutok ni Cardema sa banta ng NPA. Na anyay hindi lang problema ng kabataan. Kung NPA lang ang kanyang kaya mong ayusin, lumipat ka na lang ng ahensya. Ang matinding hamon niya. Sa huli, hinamon niya si Cardema na tumigil na sa mga palihim na taktika at harapin ang katotohanan at panagutan sa kanyang mga ginagawa habang nasa posisyon. Nayari ka rito, Ronald Cardema, ni Ice Sigera. Oo, dapat pala nagsundalo ka na lang. Parang nangyayari tuloy, itong si Ronald Cardema, lagi niya nalang ginagamit yung NPA para iluklok siya ng taong bayan sa mga gusto ho nilang posisyon. Dapat nga nagsundalo ka. Hayaan mo yan, bahala ang AFP dyan. Bahala ang administrasyong Marcos dyan. Bahala ang pamahalaan dyan. Huwag mo nang, dapat kasi nagsundalo ka. Puro yan na lang ang inaasikaso mo, red tagging, ganyan, ganito, NPA. Mga kababayan, comment kayo dito sa comment section ho ng ating video kung ano masasabi nyo rito kay Ronald Cardema. Ano gusto nyo? Maiproklama pa ba yung kanilang party list o hayaan na hong dalhin sa basurahan? File pa ng impeachment more. File pa ng impeachment kay PBBM more. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita na lang ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.